pinanghihinaan ng loob sa buhay, ang mga pangarap natin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy. Pero, papaano kung hindi mo alam kung paninindigan mo pa ito o bibitiwan na lang? Ganito ang nangyari kay Omar, na tila nawala na raw ng direksyon sa buhay matapos sabay magkasakit ang kanyang mga magulang. Tumigil siya sa pag-aaral dahil dito. Naggagamutan pa yung both parents ko po nun. Kaya mamimili talaga kung anong una, yung tuition po o yung gamot na pwede pa dumugtong sa buhay po nila. Kalimutan na lang yung pangarap ko. At tulungan ko na lang po yung mama ko sa pagpapagamot po niya ng diabetes po. At suportahan na lang yung kapatid ko, yung bunso namin sa pag-aaral. Mas pinili ni Omar na itaguyod ang pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid. Naisip ko, yan yung pangarap ko na sinantabi ko lang. So, napatanong ako sa sarili ko na, ano kaya yung naging way nila para matapos yun? Yun po yung naging basihan ko para magpursige na mag-work. Hanggang nakaipon po ako ng sapat na pera para bawiin ko yung record ko po sa universidad ko pinanggalingan. Hirap na hirap si Omar na itaguyod ang pamilyang naabandona na ng yumao niyang ama. Kahit pangalawa sa bunso ay hindi niya rin magawang humingi ng tulong sa mga nakatatandang kapatid dahil may sarili na rin itong mga pamilya. Minsan sinisisi ko rin po yung mga taong sa paligid ko, bakit hindi nila po ako matulungan sa pangarap ko. Minsan naisip ko rin yung sarili ko na bakit nagkaroon ng ganun yung buhay ko, parang ganun ba. Nahirapan po ako mag-adjust nun sa mga panahon po nun. Nahihirapan din daw si Omar na tanggaping hindi siya gagraduate kasabay ng mga naging kaklase niya. So pag nakarinig ako ng tunog ng graduation o makakita ko ng toga, parang iba yung dating. So parang may depression na hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Gusto ko na lang patay na agad yung cellphone ko. O di kaya pag naman na nasa labas ako, makakita lang ako ng tarpaulin. Parang iba yung dating, parang sinusumpa ako makakita ng gano'n. Sa kabutihang palad, napagtapos ni Omar ang kanilang bunso at nakaipon na rin para ipagpatuloy ang sarili niyang pag-aaral. Hindi ko na po mabilang talaga kung ilang beses po ako sinubok. Naisip ko na pag wala kaya akong pag hindi kaya ako pumapasok sa pag-aaral ngayon, may enough siguro akong tulog para mas galing ako pa sa trabaho ko. Kasi hindi pagkakaila po talaga, nagkakaroon ng unbalance talaga sa pag-aaral sa ko. Hindi talaga kaya i-balance po yun dahil sa kuya at sa pagod. Dagdag pa ang pagbaba ng kanyang self-esteem dahil sa kanyang edad. Enrollment pa lang, akala po nila, prof po nila ako. Pag pumapasok po ako, feel nila, isa ako sa mga instructor doon. Kasi yung edad, parang almost double po sa edad ng mga estudyante na kasama ko nung first year. Gusto ko mag-stop kasi nahihiya talaga ako. Madalas niyang tanungin ang sarili kung tama nga ba ang desisyon niya o nagsasayang lang ba siya ng panahon. May payo ang ating expert sa mga tulad ni Omar na nawawala ng pag-asa sa kanilang pangarap. Para mas matuloy-tuloy yung goals o dreams na ginagawa mo, kailangan mo talaga ibigay yung buong puso mo doon. And kung napupunta yung halos kalahati or more than kalahati na energy mo dun pa sa naririnig mong negative, pwedeng hindi mo kasi siya matuloy-tuloy. Pwede kasing mapanghinaan ka pa ng loob. So, will that really help you? Or will you use that as your strength, as your power? No? And now that if you're choosing it to use it in your advantage, no, yung energy na yun, mas maganda siguro na instead na labanan natin yung mga negative things, i-embrace natin siya kasi kasama talaga yun sa journey. Kung walang bumabatiko sa atin, walang pumupuna sa atin, hindi rin tama yung ginagawa natin. Ibig sabihin lang na pag may pumupuna sa atin, may nakakakita ng journey natin at merong nakakapansin. Sinabi ni Ma'am Rhea, yung talagang there's something to be, dapat yung to be seen, yung nakikita ka lang, napupuna. Pero naantig ako dun sa sinabi ni Omar na parang nagsasayang lang ba ako ng panahon? Yung parang itong pangarap ko na hindi namang mangyayari. Pag pinagsasayayan ko lang ng panahon ba at ng energy, dapat pa bang mangarap? Yung parang gano'n, parang nakakaantig lang kasi siguro maraming na nakaranas na rin ng ganitong klaseng
yung mga ganun nga iniisip. Ano ko nga si Maui kasi, Hopelessness. oo, or parang that you don't deserve to dream. Ang sakit eh. Kasi naalala ko lang si Maui kasi nagkukwento tayo, Maui, di ba? Yes, Mami. You had your kids early. That's at alam right. naman natin, alam niyo yung lahat ang demands ng pagiging nanay. So, masasabi mo bang na-put aside yung dreams mo for a while? Dahil Yes, dyan? mommy, yes. Kasi nagkaanak po ako 20 years old. Oo. No? So, syempre, pag ganong edad, mga pangarap mo talaga, very fresh na fresh pa Oo. yung, you're so ready to go out into Tama. the world. Oo. And then, of course, life happened. And then, I had children. So, talagang lahat yun, mommy, hinold ko. May mga instances in between na inattempt kong abutin yung mga pangarap ko ulit, pero hindi talaga kaya. Lalo na nung nagsunod-sunod yung mga anak ko. Because, syempre, hindi mo naman pwede pabayaan ng mga bata. Kahit pa may tutulong sa'yo, iba pa rin yung may presence ka ng nanay. Kung meron ka namang nanay, di ba, para ibigay yun. So, ngayon, I'm actually 36 na. So, minsan, ang buhay talaga hindi mo mape-predict eh. So, if may time na feeling mo busy ka, hindi mo kayang gawin, don't worry kasi magkakaroon ka rin ng chance. And eventually, tulad po nung nangyari sa akin, Mami, na now nandito ako ngayon sa TV5, di ba? Parang napakalaking opportunity. So for me, parang wow, may reason para bakit ko muna inuna yung mga bata. Kasi may mas malaking nakalaan para sa akin. So you had faith talaga. Yeah, I from the really had beginning. faith. So, in-on hold mo lang siya, Hinold pero ko hindi muna. mo, Talaga. hindi mo Kasi- binasura. Hindi naman muna, Mami. Pero, naintindihan ko that life really happens. So, sometimes, pag na-hold ng konti, try again next year. And then the year after that, I believe that you're never too old to do anything. Unless na lang masakit na yung mga katawan mo. Kasukasuan. Ay, mga kasukasuan. Pero, never too old. Yung isa pang kaso kasi ni Omar, tanong kita Justin, yung sa kanya kasi nagtatalo yung obligasyon niya sa pamilya at saka yung i-pursue niya yung dreams niya. Saan ba tayo lalagay doon? Kailangan ba, at some point ba, dapat sabihin natin wala na yung mga obligasyon na yan. Ako naman, me naman, my dreams. Ganun kaya oo. ba? Kasi actually ako yung breadwinner ng household namin. Okay. Ever since, siguro ever since mga 22, parang 23, parang gano'n. So Tinan mo, hindi natin alam yan. I also paid for my own tuition. So parang, mahirap talaga. Lagari ako palagi. Yeah, actually. Parang ang sarap isipin siguro in an ideal setting na napupursue mo yung passion mo at the same time nakakapag-provide ka pa rin sa pamilya mo or masuportahan yung mga taong kailangan mong suportahan pero hindi lagi ganun yung pagkakataon. Minsan, yung passion mo, hindi siya magiging enough or hindi magiging sufficient or sufficient para Yes. masuportahan yung pamilya. Yes. Yun yung mahirap balansin. Parang luxury na yun no? To pursue your passion. Because ang dami mo kailangang unahin na mas realidad sa buhay. Yes. Dapat ka bang mag-guilty kung iniisip mo yung sarili mo, alam mong may mga pangangailangan yung pamilya mo? Hindi mali. Kasi para sa akin, hindi mali innately on its own yung pag-pursue ng pangarap. At hindi naman ibig sabihin na pinupursue mo yung pangarap mo, isinasantabi mo yung pamilya mo. Hindi kailangan ganon. Balance. Oo. Mami Dims. Ako kasi, Mami, makulit akong mangarap. So, pag sinabi mo sa akin, hindi mo to kayang gawin, kaya ko itong Lalo gawin. na. Oo, medyo makulit ako Stubborn, sa ganyan. oo. Sobrang stubborn ko. Ikinaganda na matigas ang ulo ko pagdating sa ganun, Mami. Kasi walang pangarap sa akin masyadong maliit. Gusto ko pag natatakot ako, naninervyos ako, doon tayo. Parang ganun ako. So, ako naman, kahit papano sa awa ng Diyos, napagsabay ko naman yun. Na breadwinner ako, tapos nanay ako, asawa ako. Pero hindi yun ako lang lahat. Talagang yung dasal ko doon, Mami, mga 8 hours a day. At hindi yun naging madali para sa'yo. Hindi naging madali, pero by God's grace, nangyayari yan. So, minsan, kadalasan, tatahimik ka lang talaga, magdasal ka, at tahiin mo yung pangarap mo para sa pamilya mo at pangarap mo para sa sarili mo. Kasi natatahi yun. Ayun, oo. So let's summarize it that way, no? Yung una sabi nyo nga, yung balance. Kaya, mahirap na hindi kaagad mapupunta doon, pero yun yung parang, yun yung ipapangarap niyo na makuha yung balance. And second, I think bigyan nyo ng kahalagaan yung pursuit ng dream, yung parang, yung kasipagan mo, yung effort mo, kahit hindi mo pa makuha, the fact that you keep your dream alive, na even if it doesn't actually come true or not at the time na gusto mong mangyari, yung nabinibigyan mo ng iyong energy at oras, isaalang-alang ninyo yon, yung pursuit at saka yung effort towards your dream. And I think the third and the most important thing, I think, is to remember you're not alone. Both in the fact na
maraming tao na ang nasa ganitong kalagayan, sometimes you feel so sorry for yourself, kawang-awa ka sa sarili mo. Madaming mga ganito ang kalagayan. And you're not alone in that. Maraming susuporta sa iyo. Yes. Yun ang importante. Mami, ang ganda lagi ng mga Oo, sinasabi mo. mas Nakukulangan ako sa oras eh. Kaya nga. Pero basta, ang tandaan niyo po, wag niyong hahayaang nakawan kayo ng inyong mga pangarap. Yan! Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.